Sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Ortigas Center, kung saan hindi natutulog ang industriya ng BPO, may isang lihim na pilit itinatago sa dilim. Kilala niyo ba si Junjun? Ang batang hindi kailanman umaalis sa kanyang shift. Isang pangalang sapat na para patindigin ang balahibo ng kahit sinong ahente. Si Mark ay isang bagong trainee. Pagod, puyat, at umaasang makatapos lang ng shift para makauwi na. Ngunit ibang klase ang sasalubong sa kanya ngayong gabi. Nasa loob sila ng training room para sa head count. Isang simpleng routine na naging mitya ng kanyang matinding takot. Isa, dalawa, tatlo. Binibilang ni Mark ang bawat ulo, ngunit may mali. May sobra. Isang batang nakaupo sa pinakalikod, 26, ngunit 25 lang ang nasa listahan. Isang malabong figura ng bata na nakaputing t-shirt ang nakita niya sa dulo. Nang kumurap si Mark, wala na ang bata. Tanging bakanting silya na lang ang natira. Napansin siya ni Supervisor Amy. Ang titig ni Amy ay parang may gustong sabihin. Alam niya ang mga sikreto ng gusaling ito, pero pinili niyang manahimik. Nagsimula ang night shift sa production floor. Ang asul na liwanag mula sa mga monitor ang tanging tanglaw sa gitna ng katahimikan. Habang kausap ang isang client, nakarinig si Mark ng static sa kanyang headset. Isang mahinang tunog na hindi dapat nandoon. Isang mahinang hagikik ng bata ang sumabay sa boses ng client. "Is that your child in the background?" Tanong ng client. Tumingin si Mark sa kanyang paligid. Ang mga katabing cubicle ay bakante at madilim. Walang ibang tao, kundi siya. Doon niya napansin, isang maliit at maputlang kamay na walang kuko ang nakapatong sa gilid ng kanyang mesa. Malamig pa sa yelo, kumaripas ng takbo si Mark papunta sa elevator. Gusto na niyang makalayo, gusto na niyang makauwi at makalimot. Mag-isa siya sa lobby. Ang makintab na pinto ng elevator ay nagpapakita ng kanyang sariling refleksyon na puno ng takot. Tumunog ang elevator at bumukas ang pinto. Mukhang bakante ang loob, ngunit sa sulok ng salamin, may kakaibang anino. Isang bata ang nakatayo sa sulok. Pagharap nito, halos tumigil ang mundo ni Mark. Wala itong mga mata, ilong o bibig. Biglang kumutitap ang ilaw ng elevator at tuluyang namatay. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mark ang isang malamig na hininga. Mag-ingat sa inyong pag-uwi. Huwag lilingon kung may marinig kayong hagigik sa likod. Baka hindi ka nag-iisa sa iyong shift. Ito ang mga kwento ng gabi sa Ortigas. Ako ang inyong kasama sa Pinoy Ghost Stories. Hanggang sa muling pagkikita sa dilim.